si Bitcoin ay muling bumagsak sa ilalim po ng presyong $95,000. Maraming traders ang nagtataka at nag-aalala. Aabot ba ito ng $92,000 o baka bumagsak palalo habang papalapit na ang Federal Open Market Committee or FOMC meeting ngayong darating na May 7. Ngayong araw ay pag-uusapan po natin ang mga dahilan kung bakit bumabagsak itong si Bitcoin. Susuriin din natin ang mga technical signals na lumalabas ngayon sa charts. At syempre, kung ano po ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Bitcoin. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa unang katanungan kung ano po ang dahilan ng pagbagsak ni Bitcoin ngayon. Ayan, si Bitcoin ay bumagsak mula po sa presyong $96,926 hanggang sa $94,162 nitong weekend lamang. Ibig sabihin ay halos 3% ang kanyang ibinaba sa maikling panahon or short term. Ang pangunahing dahilan nito ay ang pagbaba po ng market sentiment. Habang ang kabuuang halaga ng crypto market ay hindi na kayang panatilihin ang taas na mahigit $3 trillion. Si Bitcoin po ay naapektuhan ng husto. Sa kasalukuyan, si Bitcoin ay nasa presyong mga $94,335. Naka-recover siya ng kaunti matapos marating po niya ang mababang presyo na $93,550 sa loob ng yan po ay sa loob lamang ng 24 oras. Pero kahit na may bahagyang rebound, lumalakas pa rin ang pressure ng bintahan or dumarami ang mga sellers. At ito po ang siyang nagbubukas ng posibilidad na baka bumagsak pa itong si Bitcoin sa presyong $92,000 o kung mas lalala pa ay baka mas mababa pa sa presyong ito. Ngayon is dito na po tayo sa chart kung ano naman po ang ipinapakita ng chart base sa galaw ni Bitcoin. Ayan. Meron po tayo nakikita rito na daily chart time frame ni Bitcoin. Ayan ang trading pair na Bitcoin USD. Ayan, ayon po sa daily chart ay nakikita natin dito ang bullish na galaw ni Bitcoin nitong nakalipas po na buwan ng April or Abril. Umabot po siya sa 78.60% Fibonacci level sa bandang presyong $95,000. Umabot pa nga siya sa 7-day high na $97,938. Pero dahil po sa malakas na price rejection sa itaas, bumagsak po muli si Bitcoin sa ilalim ng $95,000 na presyo. Ibig sabihin ay hindi kinaya ni Bitcoin na i-maintain ang kanyang momentum paakyat. May magandang balita noong una dahil nagkaroon po ng positive crossover sa 50-day at saka 100-day na EMA lines. Yan. Pero ngayon, lumalabas na posibleng magkaroon po ng negative crossover sa MACD at saka signal lines. At kapag nangyari ito ay tinatawag na sell signal. Kapag lumabas po ang signal na ito ay mas lalakas po ang posibilidad na baka bumagsak si Bitcoin sa presyong $90,000. Ayan, kapag bumagsak po siya is ang susunod po na mahalagang support ay nasa 50-day EMA, malapit po sa presyong $89,500. Ayan. Ngayon is ano naman ang sinasabi ng ibang mga eksperto tungkol sa posibleng pagbagsak na ito ni Bitcoin. Ayan, meron din po tayong isang analyst dito, si Ginoong Ali Martinez. Isang kilalang crypto analyst na rin po siya at may posibilidad na bumagsak pa raw itong si Bitcoin
hanggang sa presyong $92,000. Nakikita po niya ito base sa kanyang rising channel pattern na makikita po natin sa 4-hour chart. Napakahalaga po ng $94,000 na price level dahil ito po ang immediate support zone. Ayan po yung kanyang basihan dito. Meron na rin po tayong isang analyst dito at siya naman po ay si Ginoong Michael Van de Poe. Yan, siya naman po ay nagbigay ng babala sa mas malalim pang correction. Yan, bago pa man maganap ang FOMC meeting, baka makita daw natin si Bitcoin na bumagsak sa pagitan po ng presyong $91,500 hanggang $92,500. Ngayon, yung tanong dito is bakit nga ba mahalaga ang FOMC meeting? Tuwing nagkakaroon po kasi ng FOMC meeting, pinag-uusapan kung tataasan ba or ibababa ang interest rates ng US Federal Reserve. Kapag tumaas po ang interest rates, madalas itong nagdudulot ng panic selling sa mga risk assets gaya ng crypto. Ngayon, ang sunod po nating tanong dito is may laban pa ba ang mga bullish traders? Ayan. Kahit may banta ng pagbagsak, ay hindi pa rin po sumusuko ang mga bullish traders. Ayon po sa datos mula sa CoinGlass, tumaas ang long to short ratio ni Bitcoin nitong nakaraang 4 na oras. Ibig sabihin ay mas maraming traders ang pumupusta na tataas ang presyo ni Bitcoin. Ang long positions ngayon ay nasa 52.93% ng kabuang bukas or open na positions. Ang ratio po ng long to short ay nasa 1.12. Ibig sabihin ay kahit may takot sa posibleng correction, nananatiling may tiwala pa rin ang karamihan sa pag-akyat ni Bitcoin. Kung magpapatuloy po ang positive na galaw, posibleng maabot ni Bitcoin ang next supply zone sa presyong $106,000. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Bitcoin. Para sa atin dito sa Pilipinas, napakahalaga ng ganitong balita. Kung isa ka pong short-term trader, kailangan mong maging alerto sa volatility. Kapag hindi mo na-manage ang risk mo, pwedeng maliquidate ang iyong position. Para naman po sa mga long-term holders or hodlers, hindi ito panahon ng panic. Sa halip, magandang opportunity po ito para makabili ng mas mababang presyo kung naniniwala pa rin po tayo sa long-term potential ni Bitcoin. Pero syempre, lagi po nating uunahin ang tamang research. Huwag po tayong basta-basta magpapadala sa takot o sa hype. Bilang panghuli ay ano naman po ang masasabi ko tungkol dito? Para sa akin, ang paggalaw po ni Bitcoin ngayon ay isang normal na bahagi ng crypto cycle. Hindi natin dapat katakutan ang correction dahil bahagi ito ng natural na galaw ng market. Sa halip ay gamitin natin ito bilang pagkakataon para mag-reflect, magplano, or matutong maglaro ng tama sa ganitong uri ng asset. Mahalagang bantayan po natin ang galaw ng FOMC dahil ito ang magiging turning point kung tuloy-tuloy ang pagbaba o biglang aangat si Bitcoin. Sa ngayon, ang pinakamainam ay maging neutral muna tayo. Iwasan po muna natin ang FOMO at sobrang agresibong trading. Gamitin po natin ang oras na ito para mag-strategize at maghintay ng mas malinaw na signal. Sa kabuuan, base po sa mga chart at opinyon ng mga analyst, may posibilidad na bumaba pa si Bitcoin sa presyong $92,000. Pero tandaan natin na hindi po ito guaranteed. Ang crypto market po kasi ay mabilis magbago. Minsan kahit mukhang babagsak na si Bitcoin, ay bigla pala itong sasabog paakyat. Ang mahalaga ay maging handa po tayo sa anumang direksyon. Huwag po tayo maging emosyonal, maging disiplinado po tayo bilang isang crypto investor or trader. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi
at God bless po sa ating lahat.